Mga ate at kuya, naglalaglagan na ang Marcos camp. Actually nag-aano sila, nag-aatakehan na. So, obviously may gulo talaga, may rift, may banggaan talaga ang Marcos administration and sa lower house, okay? Kay Tamba. May gulo pala talaga si Tamba at saka si Liza kasi nga parehong ano at singiwi na ito, nag-ano lang 'to, wala, puppet lang talaga. Parang hindi na kayang pasunurin ni, well, obviously hindi kayang pasunurin ni Ngiwi ang kanyang pinsan, 'di ba? So, hindi kayang kontrolin ni Liza ang monster na ginawa nila, which is si Tamba. And itong Toby Chanko bilang campaign manager ng alyansa ng Bagoong Pilipinas ay sinisisi ngayon sa pagkatalo nung sabi ay 6 nilang candidates. Okay? So siguro yung 6, sina Pacquiao pala, yan, si Pacquiao, sina Tolentino, sino pa yung mga natalo? Sino pa nga? Ah, si Abalos, di ba? Who else? Mga kilala yun, nagkanda talo-talo 'di ba? Parang ano nga, star-studded yung ano Bagoong Alkansya ng Pilipinas, nabingwit pa ni VP Sara si Mangga at saka si Aimee. So, I don't know kung magiging loyal kay VP Sara yung dalawa, most probably si Camille, pero si Mangga medyo skeptical ako, 'no? Traidora yan wala akong tiwala. Baka mamaya pagka-impeachment na at boto na lang niya ang kailangang bilangin, right? Isang boto na lang ang kailangang bilangin, pumabor pa yan sa kalaban. Right? Para ma-impeach si VP Sara. We can never tell. Traidora yan. Or maybe bubudulin pa rin si VP Sara at boboto ng no, hindi wag i-impeach si VP Sara, di pabor. Pero uusad na po ang impeachment. Binanggit ni Toby Chanko kanina na kahapon na June 2 daw. Pero ang sabi po sa balita, July 2. Anyway, pagka nagsimula na nga pong umupo yung mga bagong elected na mga senators at inaasahan nga po ng alkansya na karamihan sa kanila or maybe 12 talaga silang lahat ay mananalo, mai-impeach si VP Sara. And ngayon siguro nakakaramdam sila na mukhang hindi uusad ang impeachment. Pero kumpiyansa 'di ba, overconfident ngayon si Chis Escudero na na tuloy-tuloy ang impeachment. May roba na nga, 'di ba, yung maroon na pinapakita yung isusuot sa impeachment. So dapat po talaga hindi matuloy ang impeachment na 'yan, 'di ba? Anyway, 'pag natuloy yan, okay lang din mga kababayan, malalaman natin kung sino ang magiging ahas kay VP Sara. Kasi makikita natin kung sino yung boboto ng yes, also kung sino yung magtatanggol kay VP Sara, 'di ba? Bilang paninindigan nila na hindi talaga nangurakots ang ating Vice President. Maybe we should listen muna po kay Toby Chanko sa kanyang kaya lang masa-strike ako nito ito na lang muna. Baka ma-strike a Kems. Kasi ang ABS-CBN madamot ito sa video mga kababayan or sa kanilang content. Anyway, ito yung mga itong Toby Chanko, hindi ko alam kung may bisyo rin kasi parang may ano rin siya, meron din siyang speech defect na similar doon kina si Jean Fajardo ng PNP, si Marbil na meron sila hindi ma-pronounce na na letrang ng tama, 'di ba? So ito po yung article about Toby Chanko nga na sinisisi ngayon, pero ang sinasabi niya, ang may kasalanan nito, minadali niyo yung impeachment, pinabitbit niyo pa si PRRD, yan tuloy nagkanda talo-talo tayo, bakit tayo ang sinisisi ng mga yan? Di ba ang may kasalanan naman yan ay si Tamba raw ang may kasalanan. Okay? So sabi dito, giniit ng campaign manager ng Alkansya para sa Bagoong Pilipinas na sina Votas City Representative Toby Chanco na siya umano ang nasisisi sa pagtagilid ng kanilang partido sa Mindanao sa katatapos lamang na midterm elections. Oh. So, talaga ba? Pinilit nila yung impeachment. So, sinatamba. So, bakit nila isisisi sa akin yung isang bagay na sila naman ang gumawa? Yung mga natalong kongresista. Alam ko naman kung sino ang naninisi nito sa akin Di yung mga gumawa ng impeachment, 'di ba? Di yung mga gumawa ng impeachment yung daw ang naninisi. Pero hindi naman sila ang masisisi. So, doon nagsimula 'yan.
Pero para hindi naman sila masisi, so doon nagsimula yan, sabi nung Toby Chanko. Itong Toby Chanko, mga kababayan, ay, ang pagkakalam ko, pinsan to ni Tamba. Ang isa, I think nanay niya, right? Or tatay, ang kapatid ng nanay ni Tamba. Or something. No, no, no. Ang tatay ni Tamba, ang kapatid ng nanay ni Toby. So, magpipinsan sila. O, nagsisisihan sila ngayon kung bakit natalo. Alright? Tama nga naman, may sense. Itong Tamba kasi, sobrang nagmamadali na ma-impeach ang ating Vice President. So, minadali. Ang sabi ni Toby Chanko, wag nating madaliin kasi may paparating na eleksyon. Lumabas ang INC. Sabi niya, di ba? Nagsabi sila na unahin ang paninilbihan sa bayan at huwag pamumulitika. Nasang-ayon ng INC sa desisyon ni Ngiwi na huwag i-impeach ang Vice President. O ba't hindi sumunod ang nasa lower house? In-impeach pa rin nila. Right? So, tama nga naman. Iba pa rin pag inendorso ng iglesia. Itong mga politiko na bumoto ng impeachment ni VP Sara, lalo yung nasa lower house, mga kongresista, matigas ang ulo. Bakit nga ba nagmatigas, mga kababayan? Kasi nga may perang involved. 'Di ba? Yung pondo. At mismong mga politiko, mismong mga kongresista ang nagsabi niyan, pag hindi sila bumoto sa impeachment ni VP Sara, hindi sila mabibigyan ng conditional release or something, or pondo nga, hindi marirelease yung pondo, ay billions yata ang involved. At saka ang alam ko, mga kababayan, nung araw na boboto sila for impeachment, di ba nagmamadali dun si Franz Castro, natataranta? Ini-interview ng media, hindi mapakali, di ba nagmamadali? Kasi mukhang may abutan na naganap. Baka may abutan na ng cash agad, no? Bukod sa pagpirma mo, and then pangangakuan ka pa na i-release yung pondo. Kasi nga, kaya nila minadali yan sa tingin ko, mga kababayan. Mag-i-election na, kailangan nila ng pondo. May mga tatakbo ulit. 'Di ba? So kung i-release ni Tamba yung mga pang-ayuda and whatnot, bumoto lang sila sa impeachment ni VP Sara, may budget sila para sa eleksyon na paparating. So matitigas ang ulo ng mga kongresista na kasamahan ni Toby Chanko bilang kongresista ng Navotas, sa tingin ko kaya rin 'to pumipiyok si Toby Chanko kasi wala nga raw siya doon nung final decision na for impeachment. So hindi siya nabigyan ng pakimkim, kung may pakimkim man na involved nung araw na nagpirmahan na yung 215 and then nadagdagan pa yata, 'di ba? So nung nagpirmahan na para ma-impeach si VP Sara sa lower house, wala si Toby, so wala siyang napala. Pero he has a point na huwag tayo mag-impeachment, may paparating na eleksyon. Dahil kapag sumali kayo diyan, ay yun ang ginawa ni VP Sara, niresbakan niya yung ibang mga kandidato, di ba? Nangampanya ng husto si VP Sara na huwag iboto yung mga pumirma sa kanyang impeachment, dinurog-durog niya yung mga ibang kongresista, talo, nagkanda talo, iilan lang ang natirang nanalo. Oh. Dinagdagan pa, at sabi nga ni Toby, bukod sa impeachment, meron talagang nagpaplano. After impeachment, pinabitbit, pinakidnap si PRRD papuntang Dahig. Doon daw sila nahirapan, kaya nga raw hindi sila nakapunta ng Mindanao. At hindi nakapangampanya ang alyansa doon, lumakas daw ang mga Duterte candidates sa Mindanao. Baka nga naman pag nagrally sila in Mindanao, batuhin sila ng taong bayan. Diyan po ako, saludo, jud kayo sa mga Bisaya o mga taga Mindanao. Buti pa kayo, matatapang. Mga taga Maynila, taga Luzon, kumusta kayo? Hi, hello! Anong nangyayari sa inyo, 'di ba? So hindi ngayon ma-penetrate ng alyansa, nagwatak-watak nga yata sila doon, nagkanya-kanya, si Pacquiao nangampanya sa baluarte niya doon, 'di ba? At kung sino-sino pa mga taga Mindanao, sina Mix nagsarili, Mix ano ba 'yun? Mix Bigaon. Mix ano ngayon? Yung kalaban ni Kong Pulong, si Nograles, right? Oh, nagkandalaglag. Oh, ayun nalaglag yung, 'di ba? Yung mga Nograles nalaglag din, 'di ba? So nakaapekto nga po yata talaga, which nag-a-agree ako kay Toby Chanko,
nakaapekto sa mga kandidato ni Marcos Jr. yung ginawang impeachment kay VP Sara at yung pagbitbit kay PRRD papuntang The Hague. Huwag niyong gawin ang lahat ng kaya lang inevitable eh. Ganid, right? Gusto agad magkaroon ng pera. Nag-impeach. Nag-impeachment kahit na nag-rally na yung iglesia. 'Di ba? Sabi ng iglesia, ito kami, ganito kami kalaki. O, ayaw namin na gawin yung impeachment. Tinuloy pa rin ang impeachment kasi nga, bukod sa ganid sa pera, itong Tamba, parang, syunga yata si Tamba, ano? May pagkabudoy talaga siya, nagmamadali talaga siya. Ang ending, nagkanda talo. Well, tuwang-tuwa yung Tamba, wala siyang kalaban sa baluarte niya sa Leyte. Ay yung mga kasamahan niya. Ngayon, hindi ko alam mga kababayan kung marami ulit na mga kongresistang nanalo ang kaya pa ring, well, for sure kayang magaling si Tamba mang-persuade, eh, 'di ba? Ang pera, ang salapi, madaling, yun yung binabanggit natin kanina, madali itong mangumbinsi ng tao. Kayang lamunin ng ganitong uri ng sistema ng nakawan, 'di ba? Ang mga matitinong politiko. So maybe Tamba is not worried kahit magkanda talo-talo yung candidates nila. Kasi yung mga susunod na mga bagong kongresista, kaya rin niya sigurong silawin sa pera. Ay kaso mo, yun nga, ang napubunto na ng sisi ngayon, si Toby Chanco bilang campaign manager ng Marcos administration's candidate or slate. Oh, hindi daw nakinig sa kanya, wag muna yung impeachment, wag, yung pagbitbit kay PRRD din papuntang the Netherlands, ang alam ko dun mga kababayan. At sa tingin ng marami, cover up yun eh. May nangyari hindi maganda sa US, 'di ba, na involve yung babaeng ahas, may namatay na kasama nung lumipad pa US, mayamang Pinoy namatay doon. So para ma-cover up ito at hindi masyadong mapag-usapan, nagkaroon ng diversionary tactics, 'di ba? Ganun ganun mahilig sila sa ganyan eh, no? Diversion. So kailangan may mangyaring malaki sa Pilipinas na doon mafo-focus ang atensyon ng tao and they succeeded. Yun nga lang, ang epekto, talo ang mga kandidato. Ano ito? Kasyungahan or ano na, gaba na or what? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.